Ang dami kong natatanggap na pagmamahal sa Israel, halos bawat 4 o 5 minuto. May nakakakilala sa akin, parang si Michael Jackson ako nung dekada 80. Grabe. Kaya ang team dito sa JNS. At naisip ko na, sorpresahin natin ang napakabait nating Shoshana Keith Jasko ng isa sa mga hinahangaan niya ngayong taon para sa ating palabas. Bawat linggo, pumipili kami ng isang idolo. At isang linggo, pinili ni Shoshana si Chris, ang food blogger na nasa Israel noon. Mas kilala bilang si Baba. Wala nang iba, ang Babka King, ang Babka King. At masuwerte tayo, Shoshana. Surpresa, surpresa. Ang saya. Ang saya makilala ang idolo mo. Sobrang excited ako. At nagdala rin kami ng Babka. Ayan na. Nakakatuwa naman yan. Hindi naman talaga ako unang nakadiskubre ng bahay ko, Chris. Pero ang mga anak ko, yung iba sa kanila ay may Instagram. Sapat na ang edad nila para magkaroon ng Instagram. Mahigpit ako tungkol dito. Sabi nila, kailangan mong makita tong lalaking to. Kumakain siya ng babka at rugalach. Pinapanood namin ang mga reels mo sa bahay at tuwang-tuwa kami dahil nagbibigay ito ng saya. At ako mismo, bukod sa panonood at pag-enjoy ng mga content mo, gustong-gusto ko na pumunta ka dito at nagbigay ka lang ng saya at pagmamahal. Sa sobrang hirap ng panahon para sa amin bilang Hudyo at Israeli, labis kong na-appreciate ang pagiging positibo mo. Malaking karangalan na makilala ka. Natutuwa ako makilala kayo. Kaya, Chris, pumunta ka dito noong nakaraang taon. Kumusta naman? Nagustuhan ko dito, nag-enjoy ako. Alam mo, marami ako natutunan na hindi ko alam dati. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung gaano kaseryoso ang sitwasyon bago pa ako pumunta. Ganito kasi ang nangyari. Parang minanifest ko ang pagpunta ko sa Israel. Sa tingin ko, halata naman na malaking porsyento ng audience ko ay mga Hudyo at Israeli, syempre. At ito ay bago pa ako pumunta sa Israel. Naalala ko na iniisip ko or may nagsasabi sa comments pare maisama siya sa birthright trip, kailangan niya makarating sa Israel. Tapos yung comment may 1,000,000 likes. Sabi ko ang saya siguro makarating sa Israel. Kaya iniisip ko, kailangan makarating ako doon balang araw. Tapos bigla ako nakatanggap ng DM. Ngayon, kakaiba talaga to, kakaibang sitwasyon kasi ang dami ko natatanggap na DM at halos imposible nang mabasa ko lahat ng yon. Pero paminsan-minsan, alam mo yun, kapag may ilang minuto ako, tinitingnan ko yung mga DM at sumasagot ako kapag may oras ako. Tapos, bigla ko nakita ang isang DM mula sa isang babae na ang pangalan ay Deborah. At sabi niya, Chris, gusto ko talaga ang mga ginagawa mo. Gustong-gusto ko ang ginagawa mo. Sa tingin ko, bagay na bagay ka dito. May organisasyon na nagdadala ng tao sa Israel. Nagtanong ako kung ano ito, kaya binigay ko kay manager kong si Jill at hiniling na suriin niya. At sabi ni Jill, totoo to, totoo talaga yan. Kaya sabi ko, ayos yan. Ang iniisip ko lang ay makarating sa Israel. Alam kong malaking bagay yun para sa content at sa marami. Ang sarap sa pakiramdam. At tama lang na pumunta ako, di ba? Kaya nung pumunta ako, tapos parang mahaba pero okay na biyahe. At si Mikel, na siya yung tour guide, ang galing niya talaga by the way, si Mikel Bauer. Sobrang husay, napakagaling. Lubos ko siyang nire-recommenda para sa kahit anong may kinalaman sa Middle East. Ang galing niya talaga. Sinabi niya sa airport nung nagtipon kami bago umalis na baka makarinig kayo ng sirena. At alam mo yun, sabi ko, anong ibig mo sabihin? Hindi ko iniisip yun. At talaga, hindi ko talaga iniisip yun. May ilan lang na nagsabi sa akin, kailangan mo mag-ingat, huwag kang pumunta. May mga tao pang tinawag akong tanga dahil pumunta ako. Hindi ko talaga naintindihan kasi wala naman akong pakialam sa iniisip nila. Medyo culture shock talaga para sa akin. Naalala ko pumunta kami sa Ethiopian na restaurant. Sobrang astig. Nakalimutan ko pangalan ng astig na creator, Ethiopian na Hudyo na babae ang galing. Kilala niyo ba siya? Si Asha Gare. Oo. Ang galing niya. Pumunta kami sa isang restaurant kung saan siya nagsalita. At naalala ko ang unang beses na tumunog ang sirena. Bumaba kami lahat sa ligtas na lugar. At talagang nakaka-culture shock kasi tandaan mo, ito ang unang beses na naranasan ko ang ganitong sitwasyon. Pero lahat ng tao, yung mga Israeli na nandoon, parang
Ganon, nakaupo lang ako ron, isang itim na lalaki mula Chicago. Para sa kanila, normal lang, parang ordinaryong Martes. Oo, at parang ako, ay grabe. Tapos sila, nagtatawanan lang, nag-e-enjoy. Nakakagulat sa kultura kasi pati mga tao. Tapos may isa pang pagkakataon. Nung pumunta ako, eksaktong isang araw bago magsimula ang 12 araw na digmaan, pauwi na ako. Kaya yun, alam mo yun, pakiramdam ko yung linggo bago yun ay parang pinakamasigla, 'di ba? At naalala ko lang na iniisip ko, aaminin ko, mas na-appreciate ko yung pagiging nasa Amerika, alam mo yon, at yung may mga dagat sa magkabilang panig sa Mexico at Canada, 'di ba? Kaya mas naging mapagpasalamat ako at ipinakita rin ito sa akin na yung tibay namin, hindi nyo kami mapipigilan. Kakayanin at magpapatuloy kami. Sabi nga sa NOLA sign, tuloy pa rin ang sayaw. Ganyan ang aming enerhiya. Dahil doon, naisip ko na grabe, ang laki pala ng pribilehiyo ko bilang Amerikano. At di ko naranasan yon kahit may sarili rin tayong problema. May pinagdadaanan din tayo pero hindi yung sirena. Ganito kasi. Natutunan ko na kapag narinig mo yung sirena dito, tulad ng tuwing unang Martes ng buwan, test lang talaga yon. Alam mo yon, parang test lang talaga. Pero doon, hindi lang basta test yon. May 5 minuto ka para mag-anda, di ba? Pero bukod doon, kahit yun ay di naman masama kasi marami akong natutunan. Lahat tungkol sa lugar na yon ay may dating para sa akin. Na yun, siguro ang karanasan ko. Oo, kasi ramdam ko ang pagmamahal sa Israel. Halos bawat 4 o 5 minuto may nakakakilala na sa akin. At ako, at pakinggan mo, alam mo, nakakatanggap din ako ng suporta dito sa States. Alam mo yon, at nakakatanggap din ako ng suporta sa Canada. May suporta rin ako natatanggap. Kaya medyo sanay na ako doon pero hindi katulad ng sa Israel. Kasi isipin mo, parang ako si Michael Jackson nung dekada 80 o kung ano man. Grabe talaga, napakasaya noon, ang sarap ng pagkain, nakilala ko ang napakaraming mababait na tao. Ang totoo, ang astig talaga. Walang reklamo, 0%. Ang galing nun. Pwede kitang tanungin, paano ka napunta kay Bob Gunn Ruglok nun? Parang nabanggit niya yon sa isang video pero di ako sure kung napanood ko. Kung napanood ko man sana na-share ko na noon pa. Sana okay lang na na-share ko yon. Okay lang naman. So, bigla na lang at ito yung dahilan kung bakit naging sobrang natural at kakaiba ang connection ko sa mga Hudyo. Kasi kung sinabi mo sa akin 10 taon na ang nakalipas na magiging kakampi ako ng mga Hudyo at ng mga tao ng Israel, hindi ko talaga naisip yun noon. Ngayon, aaminin ko, naniwala ako na aakyat ako sa mga entablado. Tama ba? Naniwala talaga ako na makikilala ako. Alam ko na yon simula pa nung bata ako. Kahit nung high school, prom king ako. Pakiramdam ko lagi na gusto ng mga taong enerhiya ko. Sa totoo lang, malakas sa enerhiya ko at kapag hindi maganda, ramdam din ng iba. Natutunan ko yan sa paglipas ng taon. Pero sige, balik tayo sa kwento. Gumawa ako ng content tungkol sa iba't ibang kultura. Halos lahat. Nagsimula ito sa, mga puti kasi naisip ko, effective ang ganitong content. Tapos naging, mga Meksikano. May isip ko, sobra na ba ako? Ano ba talaga yung hinahanap kong salita? Nakikiail lang ba ako para magustuhan nila? Gusto ko talagang mag-ingat na hindi maging yung tipo ng tao na ginagawa lang yun dahil lang, 'di ba? Kaya nagsimula ako magpalit, kaya Belize naman ang ginawa ko. Tapos Pakistan naman ang ginawa ko. At parang mga 50 siguro 50, 60 na iba't ibang kultura ang ginawa ko, 'di ba? Tungkol sa pagkain. Tapos isang araw, mga 6 o 7 buwan matapos kong simulan yung paggawa ng content tungkol sa kultura, tumigil ako. May lugar sa Deerfield, Illinois na Max and Benny's. Shoutout sa Max and Benny's. Naisip ko, alam mo yon, sa tingin ko, may black and white cookies sila na karaniwang iniugnay sa mga Hudyo. Tama ba? Ayon sa natatandaan ko. Kaya pumasok ako doon, kinuha ko yung cookie. At ang astig kasi, alam mo yon, yung cookies, syempre, hindi lang basta cookie pero itim at puti, di ba? Parang ganon, di ba? Natatandaan ko pang sinabi ko, saludo ako sa mga Hudyo dahil sa cookie na ito. Uy mga Hudyo, kasi gusto ko yung idea ng pagsasama ng dalawa, 'di ba? Kaya kinagat ko ng ganito at kinain ko siya sa gitna mismo, 'di ba? At pagkatapos, nag-viral yung video. Kaya lagi ako may patakaran. Lagi kong sinasabi, kahit anong kultura ang gawin ko, bibigyan ko sila ng 2 o 3 video na sunod-sunod.
hanggang sa medyo bumaba na yung views. Saka ako lilipat sa susunod na kultura. Ginawa ko yung black and white cookie, nag-viral. Gumawa pa ako ng isa, nag-viral ulit. Patuloy pa rin nag-viral ang mga video. Hindi talaga tumigil sa pag-viral. Nesta kay Jervs. Ay, pare. Pero wala akong problema doon. Hindi yun makatuwiran para sa akin. Parang tukos sa enerhiya na yan, yung pagiging magkaibigan sa mga Hudyo. Parang una sa lahat, lumaki ako sa paligid ng mga Hudyo. Sa North Shore, may mga kaibigan ako Hudyo. Ayoko magmura ka nagsasabing may kaibigan akong itim. Pero totoo, marami akong kaibigan. Lahat sila makakapagpatunay na okay ako sa kanila mula pa high school, di ba? Para sa akin, natural lang ipagtanggol ang mga talagang malalapit sa akin. Gagawin mo talaga yon. Alam ko nasa Israel kayo, pero magpapakatotoo ako. Gusto ko nga yung paraan ng pagkakasabi mo dun sa video na shinare ko. Kasi sinabi mo, alam ko na si Chris ay nagsabi na may mga ginagawa kayo dyan sa Israel, di ba? At sabihin na lang natin na may problema ako sa mga nangyayari pagdating sa mga desisyon sa Israel. Sabihin na lang natin na ganun talaga ang nararamdaman ko. Ano kinalaman nun sa kaibigan ko si Brian na Hudyo sa North Shore? Kamumuyan mo siya dahil sa nangyayari doon. Para sa akin, hindi yun makatuwiran. Katulad ng kalahati ng mga tao dito sa Amerika ngayon, kalahati sa atin, o baka mas marami pa, ay hindi gusto ang mga desisyong ginagawa ng gobyerno. Ang Amerika ay literal na inalipin ang mga itim na tao. Ako ay isang itim na tao. Sinasabi mong ako ang may kasalanan. Sinasabi mong kasalanan ko ang pagkaalipin. Sa Luika, parang walang saysay para sa akin. Gusto ko lang husgahan ng tao based sa kung paano nila ako pinaramdam nung nakita ko sila. Naintindihan mo bang sinasabi ko? Oo, 100%. Para sa akin, kapag sinasabi mong, uy, mga Hudyo, uy, mga puti, nagiging identity politics ito na talagang nakakabahala para sa akin. Katulad mo, nag-aral din ako sa high school kasama ang mga itim, Puerto Rican at Mexicano at natutong umintindi ng Spanish dahil doon. Hindi ko pinansin kung anong kulay nila. Nakakalungkot para sa akin na paghiwa-hiwalayin ang mga estudyante sa universidad. Hindi ito dapat ginagawa, kahit sino o saan man galing. Kaya kapag sinasabi mong, hey, mga puti, yun ang ibig kong sabihin. Parang itapon na lang natin yung identity politics at maging ganito na lang. Ikaw ay Hudyo at ayos lang sa akin yun. Ikaw ay itim at ayos lang sa akin yun. Ikaw ay Pakistani at ayos lang sa akin yun. Pwede nating ibahagi ang gusto natin at hindi na kailangan pag-usapan ng ayaw natin. Kung sakali man, magalang tayo sa isa't isa. Para sa akin, yan ang batayan ng pagiging tao at yan ang hinahanap ko. Sa tingin ko, Chris, kaya ka maraming nakakausap dahil totoo ka. Parang tulad ng sabi mo, magandang enerhiya mo at nagbibigay ito ng seguridad sa mga taong kasama ka. At kung gusto namin pag-usapan ng mga bagay-bagay, hindi ko nararamdaman na atakihin ako. At hindi ko rin nararamdaman na masosorpresa ako ng masasakit na bagay na sasabihin mo. Pakiramdam ko, lalapit ka ng tapat at handang makinig at umunawa. Ano pa nga ba ang mahihiling sa isang tao? Oo, sasabihin ko ito. At alam mo, isa sa mga bagay tungkol sa akin na siguro hindi alam ng karamihan sa likod ng kamera ay hindi ako tumitigil sa paghimay sa isip ko. Todo ako sa pag-unlad at pagtatrabaho sa sarili. Kasi ganito akong mag-isip at di ako sigurado kung may sense ito. Pero para sa akin, kung nabubuhay ako at ini-interpret ko ang buhay gamit ang isipan ko, kung ganun ko naiintindihan ng realidad, bakit hindi ko gagawin ang lahat ng makakaya ko para maintindihan itong bagay na nag-i-interpret ng realidad ko? Bakit hindi mo gagawin? Paano mo hindi ibibigay ang lahat sa bagay nagbibigay kahulugan sa takbo ng buhay mo? At marami akong ginagawa at ito ang palagay ko na nangyayari sa ilalim ng lahat. Napaka-obvious kung bakit. O paano naman ito? Malinaw na may kasamang swerte. At malinaw na may timing din kung bakit ako naging sobrang kilala sa loob ng komunidad ng mga Hudyo. Nung maraming tao ang di nagsasabi ng maganda, nagawa kong magsabi ng magagandang bagay gaya ng ginagawa ko sa kahit sino. Kaya nga, medyo kakaiba kapag iniisip mo talagang nakaka-interest. Ayokong sabihing malungkot dahil ayokong magbigay ng negatibong enerhiya. Pero isipin mo, Chris, o mga tao, naging mabait lang naman ako sa kanila. Sa panahon na maraming tao ang hindi mabait, gaya ng sabi mo, timing talaga.
At tungkol dyan, Chris, ang tanong ko sa iyo, nung bumalik ka mula Israel, marami ka bang natanggap na panglalait dahil nandito ka? Kaya ang paraan ng pagsagot ko sa mga ganyan tanong, una sa lahat, ang sagot ay hindi. At ito ang dahilan kung bakit. Dito ako nagiging controversial. Hindi ko binibigyan ng pansin ang ganyang klaseng enerhiya. Ayos yan. Sige, alam mo, dati may mga tao na tinatawag ako ilusyonado at sinasabing masyado akong pasibo. Alam mo, nakaranas na ako, may mga nakita na ako mga bagay dati, syempre. Nakikita ko rin yon sa mga tao. Mas bukas na ngayon kaysa dati kong nakita. Talagang nauunawaan ko kung anong pinagdadaanan ng mga Hudyo. Malinaw yon. Sa kabila niyon, sobrang pagmamahal na natatanggap ko. Na natatabunan nito ang kahit anong negatibong enerhiya. Minsan nakakakuha ako, nakatanggap na ako ng ilang kakaibang DM at may ilan ding banta. Alam mo, naranasan ko na yon pero hindi ako namumuhay sa ganon. Para sa akin lang ito, hindi ko sinasabi sa iba ang dapat gawin. Pero para sa akin, magpo-focus ako sa pagmamahal dahil gusto kong bigyan ng lakas ang mga bagay na gusto ko. Kita mo, dito nagiging controversial kasi maraming nakakaramdam niyan at dati ganun din ako. Parang hindi, kailangan lumaban. Kailangan mong lumaban at peeralin ang galit, tama? Para sa akin at based sa mga napag-aralan ko, pakiramdam ko espiritual ako pero hindi masyadong relihiyoso. Naniniwala ako sa enerhiya. Naniniwala akong pinatutunayan ng agham ang sinasabi ko tungkol sa enerhiya. Naniniwala ako na ang enerhiya na inilalabas at pinagtutuunan natin ay literal na parang baterya. Bakit ko pa palalakasin ang mga ayaw ko? Gusto ko lang linawin na hindi ibig sabihin nito na hindi ko aayusin ang mga kailangan kong gawin. Tama? Paano, Chris? Magiging positibo ka ba kapag may nangyayari? Hindi ko sinasabi na laging maayos ang lahat. Ang sinasabi ko, aayusin ko ang mga dapat kong gawin. Pero bibigyang diin ko ang liwanag dahil iyon ang gusto kong bigyang lakas. At based sa mga natutunan ko, yun ang pinakapundasyon ng Hudaismo. Ooh! Kaya ang mas kakaiba pa sa buong sitwasyon ko ay kahit lumaki ako kasamang maraming mga Hudyo, hindi ko talaga naintindihan ang Hudaismo. Mamatao lang sila at abala sa sarili nilang ginagawa. Hindi naman ako yung tipong sasadyain ko talagang pasukin yun, pero naimbitahan na ako sa maraming lugar ng mga Hudyo, Rosh Hashanah, at nakakausap ko ang rabbi at ibang tao, tama? Natutunan ko ang ibig sabihin ng bayang pinili. Sa tingin ko, ito ang iniisip ng mga hindi masyadong nakakaalam. Anong ibig mong sabihin na kayo ang pinili? Mas magaling ba kayo sa amin? Ganun ang gating. Di ko na nang babanggitin ang pangalan niya. Pero nung sinabi ko to sa isang Hudyo, pati siya nagulat at nagsabing, di ko rin alam yun. Akala ng isang Hudyo na ibig sabihin nun ay mas magaling siya sa iba. Karamihan hindi naman ganun ang iniisip. Parang isa lang nagsabi nun. Saludo ako sa kanya, alam niya kung sino siya. Ang natutunan ko, hindi ito tungkol sa pagiging mas magaling kaysa sa iba. Ito ay tungkol sa responsibilidad na magbigay liwanag. Sinabi sa akin ng mga rabbi na minsan ay pabigat ito. Minsan pabigat ito. May organisasyon na lumapit at nagsabing, Chris, gusto ka namin tumulong ipalaganap ang balita? Sabi ko, sandali, tigil muna tayo. Sinabi nila, pumili ka mula sa mga lumang salita. At ako ang pipili ng kahit anong salita mula doon at ipapaliwanag ko ng kaunti. Kaya ang tanging paraan lang na gumagawa ako ng content ay kung tugma ito sa kung sino ako, kailangan ako pa rin yun, di ba? At ang talagang namukod tangi ay, Betacon? Kung paano mo sinabi ang mas mahusay na kampiyon. Bitachon. Kumpiyansa, seguridad. At sabi ko, ay grabe, ganun pala ako gumalaw. May matibay akong tiwala sa realidad. Diyos, universo, pinagmulan, Hashem, o anumang gusto mong itawag dito. Pakiramdam konektado ako ron, di ba? Kaya para sa akin, nagtitiwala ako doon. At habang mas binibitawan ko at basta nagtitiwala lang doon. Gusto ko yon. Lalo pang nagiging mas matindi ang buhay ko. Matindi talaga. At hindi naman sa hindi ako nagsusumikap pa rin ako. Itinigil ko lang ang pagiging attached sa resulta dahil natitiwala ako dito. Dahil ito ang mga katotohanan. Ito ang mga katotohanan. Bawat problema na naranasan ko sa buhay ko, kahit kailan.
Pinag-uusapan ko yung mga pagkakataon na parang, nako, anong nagawa ko? O kaya, ang gulo-gulo ko na. Anong gagawin ko? Alam mo yon, lahat tayo naranasan na yan. Grabe. Nalampasan ko lahat ng yon, 100%. At sa pag-alam na hanggat humihinga pa ako, palaging panalo ako. Ngayon, magiging tapat ako, hindi naman laging maganda at maayos ang lahat, di ba? Minsan, alam mo, kinailangan ko matulog sa kotse ko ng 3 buwan, di ba? Namatay ang nanay ko. Alam mo yon, may mga nangyayari talagang ganyan. Para sa akin mismo, 100% ang survival rate ko sa lahat ng problema na naranasan ko. Natitiwala ako doon, kaya swak ito kay Betom, di ba? At parang natural lang na pakiramdam ko ay parang pinili ako dahil sa ibig sabihin noon, palagi kong naramdaman na responsibilidad ko gawin ang aking makakaya. Noong high school, binubuli ko ang mga bully. Pakiramdam ko, responsibilidad ko dahil mas malaki ako. Sabi ko, ako na lang ang asarin mo kaysa siya. Tama ba? At saka naalala ko rin, kahit hindi masyadong dramatic, naalala ko, para nasa grupo kami, mga 5 kami, nasa 8 baitang ako nun. At kunyari, nag-usap kami lahat, tapos bigla nagkaroon ng tahimik na sandali sa usapan. Palagi kong nararamdaman na ako ang may responsibilidad akong siguraduhin na hindi kami nababagot. Kaya gumagawa ako ng kalokohan dahil ayoko maging tensyonado at hindi masaya. Pakiramdam ko, trabaho ko maging clown para masaya kami. Kahit sa basketball o totoong buhay, ako ang point guard. Gusto ko tumulong, hindi ko kailangan mag-score. Pero gusto ko, hawak ko ang bola at may control dahil tiwala ako sa sarili kong direksyon para makinabang tayong lahat. Tama, kapag nasa court ako, alam ng lahat ng marunong sa bola na makakakuha sila ng pagkakataon at pantay na pagmamahal kapag ako ang point guard. At pakiramdam ko, ganun din ako kumilos sa buhay, di ba? At talagang ganun. Yun ang tawag doon. Oo, yun nga ang sinasabi nila. Isa kang leader. Oo, ikaw ay ilaw sa mundo. Tama, lubos akong nagpapasalamat. Lubos kaming nagpapasalamat. Lubos na nagpapasalamat ang Israel sa mga Hudyo. Lubos kaming nagpapasalamat na dinala mo ang liwanag na yan at hinayaan mo kaming makibahagi nito sa'yo. Alam mo, kahit na ito ay isang nakakatawang video or kahit na iniisip ko lang kayong lahat, sa tingin ko nag-post ka ng isang bagay. Parang sinabi mo lang, nakikita ko kayo, ramdam ko kayo, at kasama ninyo ako, mga kapatid kong Hudyo, kung ano man yon. Bandang panahong yon. Kailan nga ba yon? Sinadya ko talagang gawin yon. Yung tungkol sa Australia. At masasabi ko lang sa'yo, parang tinamaan talaga ako sa tamang pagkakataon. Nag-comment ako at parang gusto ko lang magpasalamat. Pero nakikita mo ba? Pero tingnan mo to, nakikita mo ba kung paano ko tinugunan nang hindi ko talaga tinutukoy? Ganon din sa Brett's Bakery, naalala mo ba yon? Pinagdaanan din nila yon. Nagbo-boycott sila sa New York. Kaya ang ginawa ko, gumawa ako ng video tungkol sa Brett's Bakery nung araw na yon. Kaya hindi ko sinabi ng direkta kasi ayokong dagdagan pang issue, di ba? Pero siyempre, kasama pa rin ako sa inyo, di ba? Kahit sa post na nabasa mo, di ko naman binanggit yon. Pero tingin ko, alam na rin ng lahat ang totoong nangyayari sa sitwasyon na yon. Para sa akin, pwedeng gawin ng mga tao kung anong gusto nilang gawin. Anong klaseng tao ako para sa sarili ko kung kaya ko namang makagawa ng pagbabago pero pinili kong huwag kumilos? Well, alam ko makapangyarihan ako at malakas ang aking enerhiya. Alam kong pinapakinggan ako ng mga tao simula bata pa ako. Madalas nila akong tawaging cute dahil sa malaki kong pisngi. Ganyan talaga itsura ko, bilog ang pisngi ko, alam ko yan. Kahit noon sinabi ko sa'yo, kahit masama ang mood ko, kailangan kong matutunan kung paano pwede bang maging tapat. Medyo lilihis na ako sa usapan. Alam ko rin kung bakit gusto ako ng mga tao. Alam ko ang totoong dahilan kung bakit hindi nila magawa dahil regulated ang nervous system ko. Kawili-wili. At napaka-obvious at madaling maintindihan kung bakit activated ang nervous system ng maraming tao sa buong mundo ngayon, di ba? Ang daming nangyayari ngayon. Kaya kapag ikaw, lalo na ngayon na lahat tayo ay nagsuscroll, makikita mo na lang, ay grabe, parang laging may nangyayari. Lahat ng tao parang, grabe, ang gulo ng mundo, di ba? Ganito ang nararamdaman ng lahat. Pero ang matagal ko nang pinagtatrabahuan sa sarili ko ay ang manatiling kalmado kahit nasa gitna ng Bitachon. pananatiling kalmado ng isip mo kahit lahat ng tao ay parang nawawala na sa sarili nila.
At pakiramdam ko nararamdaman ng mga tao yung kontroladong enerhiya na yon. Na parang, ligtas ako kapag kasama ko siya. Kaya kapag may nag-message at tinawag akong baby killer, hindi ko inahayaan maapektuhan ng nervyos ko. May control ka. At ito na naman ang isa pang kontrobersyal na opinyon. Pero ganito talaga ako kumilos. At palagi ako magiging ako. Hindi ako sang-ayon sa ginagawa ng iba, pero sinusubukan kong intindihin kung bakit sila ganun kumilos. Ganito kasi, at lagi akong totoo sa sarili, 100%. Malinaw na ang Oktubre 7 ay napakasama para sa kanila. Akala nila tama ang ginagawa nila. Hindi ako sang-ayon doon. Pero sa tingin ko, kung ako ang magiging tagapamagitan, kung susubukan kong paglapitin ang mga kultura at talagang ibubuhos ko ang lahat para sa malasakit, kailangan kong isabuhay yon. At ang paraan ko, ang pakiramdam ko para maisabuhay yon, ay subukang panatilihing kalmado ang iyong sarili. Para kahit nasa gitna ng panganib, makinig pa rin ako. Hindi ko rin naman palaging nagagawa yon. Noong kaarawan ko noong Pebrero 2, talagang nangyari ito kamakailan lang. Nagkaroon ako ng hapunan para sa kaarawan, kasama ang ilan sa pinakamalalapit kong mga tao. May kaibigan ako nagdala ng babae. Nakakakilala lang niya. Na sa tingin ko ay interesante. Parang magdadala ka ng kung sino-sino sa isang intimate na birthday party. Pero okay lang. Shoutout kay Mike. Sabi niya nag-uusap kami at masaya ang oras namin. Tapos nagbitiw ako ng komento sa mesa. Sabi ko, alam niyo ba kung ano pagkain ang gustong-gusto ko nitong mga nakaraan? Israeli na pagkain. Sinabi ko yon kasi para sa akin, masarap. Tapos may babae na sumabat parang, excuse me, ano raw ang sinabi mo? Sabi ko, gusto ko na Israeli food. Sabi niya, hindi ko na maalala eksakto pero parang sinabi niya na wala silang ganung pagkain. Sabi niya, lahat yan nakaw, parang ganun ang dating. Kaya, at sa tingin ko, hindi niya alam kung anong klase yung mga tao ang kasama niya sa mesa. 'Di ba? Diyos ko. Sa isang iglap, tandaan mo si Karim, kaibigan ko, at tinatawag na hari ng mga mitzvahs, isang Kristiyanong taga-Chicago. Narinig mo na ba ang tungkol sa kanya? Di pa, pero hahanapin namin siya. Diyos ko. Oo, astig siya. Mas madalas mo pa siya makikita. Kaya literal na siya ang gumagawa ng mga malalaking bar at bon mitzvah sa maraming lugar dito sa bansa, pati na rin sa ilang bahagi ng mundo. Kung gusto mong magkaroon ng parang Sweet 16 na bar mitzvah, sa kanya ka pupunta. Para siyang literal siyang tinatawag na hari ng mga mitzvah. Nasa mesa rin siya. At ang anak niya ay Hudyo. Tama ba? Oo, Hudyo ang anak niya. Sa tingin ko, Hudyo rin ang assistant niya, maaring Israeli pa. May mga Hudyo at may mga black. Ito ang mga tao ko, di ba? Halo-halo kasi ganyan talaga ako gumalaw. At sinabi niya yung komento na yon. Sa una, sinubukan kong panatilihing kalmado ang nerbiyos ko. Sabi ko, ano ba ibig mo sabihin? Alam mo yon, parang tanungin ko pa ng kaunti kasi gusto kong panatilihing kalmado ang nerbiyos ko. Huwag umatake. Sinabi niya sa huli, parang ninakaw nila. Nakarinig si Karim tungkol dito. At pagkatapos, nagalit siya kasi parang nag-comment ako na parang, sige maging totoo tayo kung anong ginagawa mo. May problema ka sa mga Hudyo. Tawagin na lang natin kung ano talaga yon. Pinag-uusapan mo ang pagkain. Ganito ka ba kagalit dahil dito? Sabi niya, hindi naman Kristiyano ako at ayon sa'yo, Ehipsyano siya. Kaya sabi ko, tapos parang nagkagulo na lahat. Ito ang dahilan kung bakit ko ikinuwento ito. Nainis ako kasi sa totoo lang, pakiramdam ko parang kabilang ako sa komunidad nila. Ganon din ang pakiramdam namin, oo. Aminin ko, kahit anong kultura pa yan, ipagtatanggol ko pa rin sila. Kahit sino pa yan, kahit Palestino pa, ipagtatanggol ko pa rin. Ipagtatanggol ko ang mga tao. Huwag mo i-generalize ang lahat based sa paniniwala mo. Tama ba? Kaya yon parang tapos nag-comment siya na, well, hindi ko naman nararamdaman na kailangan kong bantayan ang mga sinasabi ko. Doon ako napikon, tininan ko siya ng matalim, diretso sa mata gamit ang malaki kong mga mata. Tiningnan ko siya at sinabi ko, alam mo, pwede ko ring sabihin ang gusto kong sabihin. Sinong pipigil sa akin magsalita? 300 pounds ako, 285 pounds na malaking itim na lalaki, 6 na talampakan 2 pulgadang taas. Mapipigilan mo ba akong magsalita? Kaya ako ito binabanggit. Kasi yung energy na yon, hindi yon regulated na nervous system.
Sobrang aktibo yon. Tapos si Karim, parang naramdaman niya, 'di ba? Tumayo siya at sabi, baka dapat umalis na ako. Lahat kami, oo nga, magandang ideya yon, 'di ba? Ito ang nagiging problema kapag iniisip ang nakaraan. Umalis siya doon. Wala nang galit. Ngayon, mas puno na siya ng put. Tama. Kaya gumawa ako ng post kamakailan tungkol sa galit. At alam ko na marami dito ay controversial dahil maraming tao magsasabi na, alam mo yon, kailangan nating mas magalit. Based sa karanasan ko, Hindi pa ako natulungan ng galit na malutas ang isang problema. kung hindi ko natutunan paano, lalo na kung nagpadala ako sa galit, hindi ko sinasabing huwag magalit dahil natural yan sa tao. Pinag-aaralan ko kung paano kapag nararamdaman ko na ang simula ng galit Patahimikin ang aking nervous system. At pagkatapos ay mag-isip ng maayos kung paano natin ito masusolusyunan dahil ako. ay nagnanais na maging isang tao na nagsisikap na maging tagapamagitan. Tama ba? Kaya pakiramdam ko ay nadagdagan ko pang anti-Semitismo dahil sa hindi ko, teka lang, hayaan mong baguhin ko ang pagkakasabi. Nadagdagan ko pa ito o kahit hindi ko man lang ito nabawasan sa pamamagitan ng sa pag-atake sa kanya. At ulit, hindi ko siya inatake pero yung energy ako ay parang hindi mo ako pwedeng pagbantaan. Alam mo yun, kaya nga tinapatan ko talaga yung energy niya kung tutuusin. Pero hindi ganyan ang taong nagbubuo ng gulay sa pagitan ng mga tao. Para sa akin, hindi ko sinasabing bawal gawin ng iba ang kailangan nila. Pero patuloy ko pang pinapakalma ang sarili ko, lalo na pag mainit ang laban. Kasi isipin mo ito, isipin mong umupo ako at nag-usap kami ng mahinahon, tapos pinag-usapan namin ng maayos. Pagkatapos, nag-enjoy pa rin siya sa hapunan. Mas naintindihan niya at napagtanto na baka hindi nga. Wala pa rin akong pakialam, siguro tulad ng iba. Ngayon, sigurado ako hindi siya masaya sa pag-alis. Alam kong hindi siya magiging open-minded kasi ako ang nagbigay sa kanya ng pakiramdam na gusto na niya umalis doon. Gets mo, 'di ba? Yan ang tinutukoy ko tungkol sa nervous system ko. At patuloy ko pa rin pinapabuti, kaya ako ikinuwento yung kwento kasi hindi pa ako perpekto pagdating sa aking nervous system. Pero mas kontrolado ko ito kumpara sa karaniwang tao. Pero Chris, dala mo talaga ang magandang enerhiya. Sa tingin ko, tama ka. Hindi mo binibigyan ng puwang ang negatibong enerhiya. At sa tingin ko, kaya gustong-gusto ng lahat ang content mo at ang ugali mo. At pati na rin ang paggamit ng pagkain bilang isang bagay na nagbubuklod sa lahat ng tao, na sa tingin ko ay tama talaga. Ang galing talaga, kaya sobrang nagpapasalamat kami. Si Shoshana, ginawa kang bayani namin. At talagang natutuwa kami na nabigyan kami ng pagkakataon na makausap ka. Oo, gustong-gusto ko marinig lahat tungkol sa filosofiya mo at sa mga nervous system at lahat ng ganitong bagay. Gustong-gusto ko talaga. Patuloy kitang susubaybayan. Sana lahat ay patuloy ding sumubaybay. At bumalik ka sa Israel. Oo, bumalik ka sa Israel. Kailangan talaga namin gawin yon. Labibiro ka? O naman. Magkakaroon din tayo ng safari food. Chris Campbell, pagpalain ka ng Diyos at salamat sa pagsama. Siyempre. Salamat, Chris.